Lumika ang hindi pagbibigay daan ng dalawang sasakyan sa isang truck ng bumbero na re-responde sana sa isang sunog sa Tansa, Cavite. Pinagpapaliwanag ng LTO ang mga sangkot na driver at sinuspindi na ang kanilang lisensya. Nakatutok si Dano Tingkungko. Walang sinasayang na sandali ang mga bomberong sakay ng truck ng bombero na ito para rumesponde sa sunog sa Tansa, Cavite. Matapos ang halos 30 minuto, isa pang truck ng bombero na sinundan ng isang rescue vehicle ang nakasabay nila sa daan. Hanggang sa nauna na ang mga ito. Sa gitna ng biyahe, isang asul na truck ang sumingit sa pagitan nila hanggang sa napadpad ito sa kanang bahagi ng kalsada. Pero isa pang puting truck ang humarang sa kanilang harapan na agad nilang sinita. Mag-overtake na sila, saka naman biglang kumabig pakaliwa ang asul na truck. Nagpatuloy ang biyahe ng mga bombero hanggang sa makarating sa lugar malapit sa sunog. Nasa likod pa rin nila ang asul na truck. Dito na nagkaroon ng komprontasyon. Ang driver ng truck nagpakilalang tauhan ng mayor. Inaaway mo ako, pinabahan mo ako eh. May mga saksing umawat sa tensyon. Nakarating na sa Land Transportation Office ang video na viral sa social media. Agad silang naglabas ng show cause order para sa mga sangkot. Inutusan nila ang may-ari at mga driver ng dalawang truck na humarap sa opisina ng LTO sa Miyerkules. Inilagay na sa alarm status sa mga plaka ng dalawang sasakyan. Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng mga sangkot na driver. Ayon sa LTO, ang mga emergency vehicle tulad ng truck ng bombero ay may tungkulin na iligtas ang buhay at ari-arian ng mga nasunugan. At ang pagbibigay daan sa kanila ay hindi lamang batas kundi pagpapahalaga rin sa buhay ng iba. Kinabukasan, ipinatawag ni Tansa Mayor Arcangelo Matro ang driver ng asul na truck na kanilang empleyado. Ililipat daw muna siya pansamantala sa ibang departamento. Humingi na rin ng public apology ang driver ng truck. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang driver ng puting truck, maging ang may-ari nito. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Hindi na lang basta person of interest, arestado na rin ang pulis na padre de pamilya ng pinaslang na policewoman at kanilang 8 taong gulang na anak. Yan po ay matapos siyang idawit ng isa sa mga unang naarestong suspect sa pagpatay sa mag-ina. Ang isa pa sa mga arestado, idinetalye ang nalalaman sa krimen. Nakatutok si Marisol Abduraman. Turuan naman po. Itinuro ng suspect na ito ang mag-asawang suspect din na pumatay raw kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollenido at kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Sila po talaga. Wala na pong iba may gawa. Nakukonsensya na raw siya kaya kusa nang nagbigay ng nalalaman sa krimen. Napakasakit po. Nakita ko na lang yung nangyari, binabalot na nila. Doon yung bata, buhat-buhat na ng pag-asawa, nilagay doon sa bodega. Wala nang buhay. Sabi kong ganun, mahirap yung ginawa ninyo. Mga anak din ako. Anya, bandang alas 8 ng gabi noong January 16, pinapunta siya ng mag-asawang suspect din sa kanilang bahay. Sa garahe daw siya nanatili at tinanong ang asawa ng agent kung ano ang ipabibili sa labas. Nakita daw niya ang agent at isang babae na pumasok sa bahay. Maya-maya, lumabas ang asawa ng agent at sinabihan siyang huwag munang aalis at tulungan siya. Pero makalipas ang ilang oras, lumakas daw bigla ang tugtog sa loob ng bahay at nakarinig siya ng kakaibang tunog. Iba po ang tunog. Tunog po talaga ng baril. At pagbukas niya ng pinto, Doon ko na po nakita na yun na nga po, binaril na nga po yung hindi ko kilalang babae na nasa loob po, na nakaganon po. nagtanong daw siya kung anong nangyari. Pero sa halip na sagutin ay pinagbantaan siya. Huwag kang magsasalita. Ikaw ang isusunod ko. Hawak na ng QCPD ang 3 suspect at nakatakda silang sampahan ng reklamo.
Kanina, inaresto na rin ng QCPD ang asawa ng biktima na si Police Senior Master Sergeant John Molinido na nauna nang itinuring na person of interest. Nakausap ko pa ang nasabing pulis ilang minuto bago siya inaresto ng QCPD. Tinanong ko ang kanyang komento sa pagdawit sa kanya ng agent sa pagpatay sa kanyang asawa. Sir, napanood mo yung interview ng agent? Bakit tinuturo kayo, sir? Na-comment na muna ako. Ayon naman sa pahayag sa Facebook page ng Rimando Law Office, sumuko at hindi inaresto si John Molinido na kanila raw kliyente. Wala pa raw inilalabas na arrest warrant laban sa kanya mula sa isang korte. Kagabi nagpunta ang mga otoridad sa isang bahay sa Santa Maria, Bulacan para hanapin ang isa pang suspect. Pero bigo silang makita ang target. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sinampahan ng Securities and Exchange Commission ng reklamong kriminal ang Villar Land Holdings Corporation. Ayon sa SEC, para ito sa market manipulation, insider trading at misleading disclosures na nagbago ng share price ng kumpanya at luminlang sa mga investor. Sinampahan ng Villar Land na dating Golden MB Holdings Inc. ng reklamong paglabag sa Securities Regulation Code. Kabilang sa mga respondent, sina Villar Land Chairperson at dating Senador Manny Villar, dating Senadora Cynthia Villar at kanilang mga anak, kasama sila incumbent Senators Camille Villar at Mark Villar. Inireklamo rin ang ibang kaugnay na kumpanya at mga opisyal nito. Yan ang Infra Holdings Corporation na pag-aari ng kapatid ni Manny Villar at ang MGS Construction. Ayon sa SEC, sangkot ang mga naturang kumpanya sa trading activities na gumawa ng artificial demand at sumuporta sa presyo ng Villar Land shares. Nag-ugat ang mga reklamo sa investigasyon ng SEC sa public disclosure at trading activities ng Villar Land. Batay sa financial statement ng Villar Land noong 2024, nasa 1.33 trillion pesos total assets at 999 billion ang income na kanilang idineklara, higit na mas mataas sa 1.46 billion pesos sa naunang taon. Ang pagtaas dahil anla sa revaluation ng real estate holdings. Ayon sa SEC, isa na publiko ang assets at income bago pa man natapos sa external audit ng kumpanya. Sabi noon ng independent auditor ng Villar Land, hindi pa natatapos ang pag-audit ng financial statements. Nang naisumiti na ang audited financial statements, lumabas na nasa 35.7 billion pesos lang ang total assets. May alegasyon din ng insider trading laban kay Senator Camille Villar. Bumilian nilang senadora ng 73,600 shares noong December 2017 bago inilabas ang isang corporate disclosure na nagresulta sa pagtaas ng presyo ng shares. Binawi rin daw ng SEC ang accreditation ng property appraiser ng Villar Land at pinagmulta ng 1 milyong piso ng matukoy na unreliable o hindi maasahan ang valuation reports nito. Sa isang pahayag na nakuha ng GMA News Online mula sa Villar Group, sasagutin daw nilang lahat ng alegasyon kapag formal na nilang natanggap ang mga reklamo. Sinusubukan namin kunin ng pahayag ay iba pang inireklamo ng SEC pero wala pa silang tugon. Abiso po sa mga motorista, simula po ngayong gabi, may pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng North EDSA sa Quezon City dahil po sa pagdurugtong ng mga riles ng MRT-7. At nakatutukla si Jamie Santos. Jamie? Pia, pinapayuhan ng mga otoridad ang publiko na magplano ng kanilang mga biyahe, sundin ng traffic advisories at maglaan ng dagdag na oras dahil nga yan sa pagsasara ng ilang kalsada dito sa North EDSA para sa construction ng MRT-7. Isasagawa ang pag-angat at pagkakabit ng turnback girder, ang bakal na magdurugtong sa dulong segment ng MRT-7 North Avenue Station at sa nakatayo ng tail track o riles sa West Avenue. Malaking tulong ito para sa daloy ng mga tren ng MRT-7, lalo na sa pagbalik ng mga ito sa estasyon. Ito po yung segment nung riles kung saan po magta-turn back o kung saan po parang mag-U-turn yung atin pong tren. At kinakailangan po ito para sa ating operations by 2027. Ang turnback girder launching ay isasagawa ng DOTR at SMC Mass Transit 7 Incorporated. Napakalaki po at napakabigat ng mga steel girder po. Kinakailangan pong siguraduhin natin na ligtas po ang ating mga commuters habang itinatayo po natin itong mga gawa.
Apektado nito ang EDSA North Avenue, EDSA West Avenue at North EDSA mula Landmark Trinoma hanggang sa tinatayo pa ring Unified Grand Central Station. Sa EDSA northbound o patungong Balintawak, 2 lane ang isasara, 24 oras mula February 1 hanggang May 8. Sa piling gabi naman mula February 1 hanggang May 19, isasara sa pagitan ng 10 p.m. at 4 a.m. ang North EDSA mula Landmark Trinoma hanggang Unified Grand Central Station. Sa EDSA southbound o patungong Cubao, 2 lane din ang isasara 24/7 mula February 15 hanggang May 18. May full nighttime closure din sa piling gabi mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. Hindi rin muna madadaanan ng West Avenue EDSA mula March 24 hanggang April 29, 10 p.m. hanggang 4 a.m. Sa mga araw na may full road closure, magpapatupad ng zipper lane. Ibig sabihin, magka-counterflow sa kabilang lane ang mga sasakyan. Naglatag na rin ng alternatibong ruta para sa mga motorista. Nakaantabay at magtutulungan ang mga traffic enforcer ng QCLGU, MMDA at DOTR contractors para sa maayos na daloy ng trapiko. Minimal daw ang epekto sa trapiko kapag partial ang nighttime closure, ngunit mas ramdam ang daloy kapag may full closures. Ito po ay napaka-importanting step para po matapos yung MRT-7 at pag natapos naman po ito ay siguradong magdudulot naman po ng kaginhawahan lalong-lalo na sa ating mga commuters. Pero ngayon pa lang nasa stress na ang ilang motorista. Ang ilan kasi sa nakausap namin sa mall ang terminal ng mga jeep kung isasara raw ang North Avenue saan sila dadaan. Malaki abala rin talaga kasi malayo ikutin eh. Saan kami dadaan? Paano iikot? Niikot pa ng EDSA. Ay kung mahuli naman kami doon. Matapos ang girder launching activities, magbabalik sa normal ang northbound lane sa May 8 at ang southbound lane sa May 18. Pia, pagdating naman sa MRT-7 ayon sa DOTR, plano nila o target nila na sa second quarter ng 2027 maging operational na ang 12 estasyon mula sa Sacred Heart sa Caloocan hanggang dito sa North Avenue sa Quezon City. At yan ang latest mula rito. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Napasigaw na lang ang isa sa mga nakakita ng pagsalpok ng kotse ito sa isang motorsiklo sa kahabaan ng EDSA. Imbis na huminto, nagtuloy-tuloy lang ang pulang kotse habang napahiga sa kalsada ang rider at kanyang angkas. Ayon sa pulisya, nasa maayos na kalagayan ang 2 biktima na handang ihabla ang nakabangga sa kanila. Hinahanap pa ang driver ng pulang sasakyan. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and physical injury. Natagpo ang patay sa Malolos, Bulacan ng isang pulis na 1 linggo nang nawawala. Batay sa spot report ng pulisya, binaril sa batok at saka isinilid sa isang human-made tube ang katawan ng biktima. Nakita rin doon ang helmet at top box sa kanyang motorsiklo. Hinahanap pa rin ang gunman na ayon sa pulisya ay nagtungo sa bahay ng ilang testigo at inamin ang pamamaril. Batay sa investigasyon, hindi raw nagustuhan ng gunman na naging biro sa kanya ng biktima. Lumabas din sa investigasyon na nasaksihan ng isang pulis ang krimen pero hindi niya agad inaresto ang suspect. Hawak na ng pulisya ang pulis na suspect at isa pang suspect na nakatira sa kung saan nakita ang katawan ng biktima. Siyang pangsangkot ang tinutugis din. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang pamilya ng biktima pero tumanggi sila. Dismayado po si DPWH Secretary Vince Dizon nang datnyan niyang hindi pa tapos ang ilang mga proyekto sa Bicol. Ang isang flyover na nakakontrata sa mga Diskaya at sa kapatid ni dating Congressman Zaldico, wala pa po sa kalahati ang natatapos. Nakatutok si Darlene Cay. Mga nakatiwangwang na poste ang dinatna ni DPWH Secretary Vince Dizon ang inspeksyon ng dapat sanay malabog flyover sa Albay na 2021 pa sinimulang itayo. Clearly, pinabayaan. Obvious naman. Inabando na. 12% pa lang ng kabuang 700 metrong flyover ang nagagawa. 2 ang kontratistang gumawa ng 159 million pesos na proyektong ito. Ang Hightone Construction and Development Corporation, ang kapatid ni dating Congressman Zaldico na si Christopher Co, at ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation ng mga Diskaya. Because sa kanila,
Kasama ang dalawang kumpanya sa listahang inilabas si Pangulong Bongbong Marcos ng top 15 contractors na naka-corner ng 20% ng lahat ng flood control project sa bansa. Malaking problema talaga itong dinadanas natin dito sa Bicol kasi ang daming SunWest at ang daming high tone na nandito. Na alam naman natin, hindi na pwedeng mangontrata yung SunWest sa high tone ngayon kasi may mga kaso na, frozen na lahat ng accounts niyan. Ngayong February, papabid na natin ang bago. So may pondo naman to for 2026. Kailangan na nga ipabid, terminate si Diskaya, tatapusin na natin. Dismayado rin si Dizon sa inabutang estado ng konstruksyon ng Bicol Regional Medical Center sa Daraga Albay. Mula nang simula ng proyekto noong 2023, 4 pa lang sa 10 palapag ang natatapos. Minus 15% yung delay, malaki yun. Sinuspindi raw kasi ang paggawa sa ospital dahil kailangang baguhin ang disenyo. Pero masyado raw matagal ang pagkakabinbin, sabi ni Dizon, kaya 36% pa lang nagagawa sa ospital na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. I will have to talk to DOH kung ano yung binago. 7 months is too long for a design revision. Masyado matagal yan. Masyado na yan. Ipatatawag at pagpapaliwanagin din daw ni Dizon ang kontratista ng proyekto. Napakahalaga pa naman daw para sa buong Bicol region na magkaroon na ng malaking ospital. Sometimes we have more than 600 patients at one time. So ang kaya nang nitong available natin is about 300 to 400 lang. So malaki ang backlog natin. Kaya nakausap ako kay Secretary, kailangan i-fast track natin ito. Sisikapin daw ng DPWH na matapos ang Bicol Regional Medical Center sa susunod na taon. Pinamamadali na rin ni Dizon ang pagkukumpuni sa isang bahagi ng Maharlika Highway sa Albay. Sarado ang isang lane, lubak-lubak din at sira ang daan. Paspasan din ang lahat to. Kasi pagdating ng Holy Week, tapos may mga close lanes ka dito, tapos tayo sa traffic dito. Ha? Oh. Napapanood ka sa TV, sa social media. Ibibigti ka ng mga taga-Albay dito pag hindi mo nagawa yan. Nauna nang ipinangako ng DPWH ang rehabilitasyon ng buong Maharlika Highway. Iniutos naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Civil Aviation Authority of the Philippines na paglaanan ng 200 to 300 million pesos ang pagresolba sa issue ng Bicol International Airport sa National Grid Corporation of the Philippines. Limitado lang kasi ang nagagamit sa kanilang runway dahil may sagabal na transmission line. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Malabo na raw na makapag-tsa-tsa o charter change sa Administrasyong Marcos ayon kay Senador J.B. Ejercito. Pinalutang yan matapos ang pagpapatibay ng Korte Suprema sa pagbasura sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Ang Malacanang naman sinabing hindi ito pinag-uusapan. Nakatutok si Jonathan Andal. Walang usapan ng tsa-tsa sa Malacanang. Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos sabihin ni mismong Senate President Tito Soto na susuportahan niya ang pagbabago sa konstitusyon o charter change matapos katigan ng Korte Suprema ang desisyon nito noong July 2025 na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ng palasyo, nakatuon lang ngayon ang Pangulo sa ekonomiya at hindi pinag-usapan ng tsa-tsa sa huling meeting nito sa kanyang economic team noong Biyernes. Pero sabi ni Yusek Castro, kung may mga nagawa ng hakbang tungkol sa tsa-tsa, aaralin ito ng Pangulo. Sabi naman ni Senator J.V. Ejercito, malabo nang mabago ang konstitusyon sa ilalim ng termino ni Marcos Jr. Wala na, halos 2 taon na talagang mahirap na yata ihabol. Sa ngayon, no? Open po ako dyan, pero pag-aralan muna natin kasi pag binuksan mo yan, maaaring mabuksan na rin yung ibang mga bagay, no? Hindi lang yung isang probisyon. Sabi naman ng Akbayan Party List na minorya sa Kamara, hindi ito ang panahon para sa tsa-tsa. Alam naman natin na pag binuksan ng usapin ng pagbabago ng konstitusyon, abay kung saan pwedeng pumunta na yan. At yung greatest fear natin ay magamit yung pag-amenda sa konstitusyon para sa mga anti-people na mga amendments sa ating konstitusyon. 1987 pa ang konstitusyon, halos 4 na dekada na ang tanda, kaya may mga mambabatas na nagsabing kailangan nang i-update ang saligang batas. Sa Biyernes, February 6, tapos na ang 1-year bar rule at pwede na ulit magsampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi ng Akbayan Party List, kausap na nila ang mga citizen complainant na posibleng maghain ulit ng bagong impeachment complaint sa bise. Huwag lang daw sanang may mauna mag-file ng mahinang impeachment para lang umandar na ulit ang 1-year bar rule.
Samantalang impeachment complaint naman laban kay Pangulong Bongbong Marcos sisimulan ng dinggin bukas ng House Committee on Justice sa pamumuno ni Congresswoman Jervel Luistro. Ang agenda, initial consideration ng 2 verified complaints sa Pangulo. Una, ang inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Congressman Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Ikalawa, ang inihain ng Makabayan Coalition at inendorso ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Elago at Kabataan Party List Representative Rene Co. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Bilang nyo ba sa daliri ang mga napasyalan yung atraksyon sa Pilipinas? Sa Bataan, merong cove kung saan pwede mong maisa-isa ang 5 hugis na liring lupain. Pasyal tayo sa pagtutok ni Darlene Kai. Let's high five sa Bataan! Literal na 5 pasyalan in 1 ang hatid ng Five Fingers Cove sa bayan ng Mariveles. Mapapaturo ka sa ganda ng pasyalang ito na hugis daliri sa mapa at may 4 na look o lake sa pagitan. Halos 20 minutes na boat ride mula sa Mariveles Port ang kailangan para mapuntahan ang cove at maisa-isa ang mga daliri. First stop sa hinlalaki ng Five Fingers, ang Cochinos Point na perfect sa hiking ang trip. Sa mga thrill seeker, pwedeng puntahan ang Apatot at Puntang Mahaba. May mga cove rito na swak sa cliff diving at kuweba kung saan pwedeng mag-snorkel. Naiklek Point naman ang tawag sa palasingsingan na may kakaibang rock formations. At last stop ang Pinky Finger o Longos Kawayan na perfect spot for your snaps. Kung tapos na tawirin ang lahat ng daliri, pwede ka nang mag-chill sa Lucky Beach. Di nalalayo sa ganda ng Boracay dahil sa puting buhangin na tubig nitong malinaw at banayad. Kaya talagang makakapag-relax ka. O, saan tayo sa susunod na pasyalo food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Nakuhanan ang pamumuo ng Dust Devil na yan sa bukana ng isang paaralan sa Zamboanga City. Napahinto tuloy ang isang dadaang rider. Kita rin ang isang bagay na tinangay ng umaalin po yung hangin at tuluyang nilipad. Ang kwento ng uploader, tumagal ito ng ilang sandali at wala ring nasugatan. Ayon sa Pag-asa, hindi tulad sa buhawi na lumalabas kapag merong masamang panahon, nangyayari ang dust devil kapag sobrang init at medyo tuyo. Paalala ng Pag-asa, mag-ingat kapag nakakita nito. Dahil po sa matinding ulan, binulaga ng baha ang mahigit 20 barangay sa Bacolod City. At sa ibang bahagi ng Negros Occidental, ilang pamilya ang sinagip at inilikas dahil din sa baha. Nakatutok si Eileen. Pilit nilusong ng ilang motorista at pedestrian ang malailog na kalsada sa Barangay Mandalagan, Bacolod City kagabi. Sa lakas ng ragasan ng tubig, hirap makausad ang mga motorsiklo. Agad tumulong ang ilang lalaki sa nabalahaw na rider. Maging ang multicab na ito, dahan-dahan ang takbo dahil sa lalim ng tubig. Ilan pang pangunahing kalsada sa Bacolod ang binaha dahil sa malakas na pag-ulan kagabi. Hirap makauwi ang mga inabutan ng abot-tuhod na tubig. Negros Occidental actually was under yellow rainfall kagabi, especially mga 6 o'clock. Kita high tide mga 7. Nagsagawa ng clearing at declogging operation ang ilang personnel ng engineering office ng lungsod. Sa inisyal na tala ng Bacolod City RRMO, 24 na barangay ang binaha. 146 na individual naman ang inilikas. Halos lahat ay nakauwi na paghupan ng baha ngayong umaga. Ilang lugar din sa Negros Occidental ang nakaranas ng baha. Sa bayan ng Tuboso, nagsagawa ng rescue operation ang Bureau of Fire Protection sa mga lugar na binaha. Barangay sa Tuboso, affected din sa baha. Nag-experience kami ng rain. Kaya gabi 5 p.m. Kulang 3 oras. Moto nakapabaha din sa halusanan ng barangay namin. Sa Sagay City, 2 barangay ang naapektuhan ng pagbaha. Nagkaroon din ng preemptive evacuation. Ang Santo Rosario Parish sa lungsod, binuksan para sa mga residenteng pansamantalang lumikas. Wala namang iniulat na namatay o nasaktan sa pagbaha. Ayon sa Pag-asa, shear line ang umiiral at nagpaulan kahapon sa iba't ibang lugar sa Visayas at ilang lalawigan sa Southern Luzon.
Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Eileen Pedreso, nakatutok, 24 oras. Itinumba ng riding in tandem ang isang lalaking tricycle driver sa Maynila. Ang biktima, nagawa pa magmaneho ng kanyang tricycle bago tuluyang humandusay. Nakatutok si EJ Gomez, exclusive. Nakahandusay at wala ng buhay ang lalaking yan ng madatnan ng otoridad sa Santa Barbara Street sa Ermita, Maynila, pasado alas 12:30 ng madaling araw kanina. Ang lalaki pinagbabaril umano ng riding in tandem. Ayon sa saksi sa insidente, hinabol umano ng riding in tandem ang biktimang sakay ng kanyang tricycle, saka ito pinagbabaril. Nakapagmaneho pa raw ng ilang metro ang biktima hanggang sa bumagsak siya sa kalsada. Ang kanyang tricycle, dumiretso pa raw ng takbo hanggang sa tumama sa turf island ng kalsada. Dagdag pa ng saksi, parehong nagpaputok ng baril ang driver at angkas ng motorsiklo. Apat yun. Kita ko po apat eh. Doon oh. Binilugan po yun doon oh, sa may gilid. Naka-Spiderman po yung mukha niya eh. Yun. Yung dalawa lalaki. Di ko po titignan ko nga po yung sama pa ng tingin sa akin pag ginto ko dyan. Doon po sa ilalim po. Diyan, sa may chassis po dyan ng truck. Sino yung unang dumaan? Dalawa sila, magkasabay po. May tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima. Nagkalat sa crime scene ang mga baso ng bala. Nilapitan ko po siya kasi nahanap ko po yung cellphone niya. Umikot ako doon. Tinignan ko lang, sabi ko taga sa amin din po yata ito eh. Kasi namumukhaan ko po yung driver na yan eh. Ayon sa lisensyang nakuha sa biktima, 35 anyos ito at residente ng Baseco sa Maynila. Wala namang plaka ang minamaneho niyang tricycle. Dumating sa crime scene ang kaanak ng biktima. Tumanggi siyang humarap sa kamera pero sinabing palaisipan sa kanila ang nangyari. Ayon sa pulisya, walang CCTV sa lugar. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Gayun din ang pagtunton sa mga salarin. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Literal na in bloom o in full bloom ang Baguio City sa pagbubukas ng Panagbanga Festival 2026. Ang kanilang makulay na selebrasyon silipin sa live na pagtutok ni Jasmine Gabriel Gantpa. Jasmine. Ivan, dagsa ang mga turistang nakisaya sa grand opening day ng Panagbanga Festival 2026. Kung gaano kalamig ngayon sa Baguio City, siyang init naman ang pagsalubong ng mga turista sa pagsisimula ng month-long celebration ng Panagbanga Festival 2026 ngayong unang araw ng Pebrero. Makulay, masaya at maingay ang grand opening day ng 30th Panagbanga Festival. Dagsang mga turista nag-abang sa parada sa Session Road at Harrison Road. Nagpakitang gilas ang mga contingent mula sa 6 na paralan sa kanilang drum and lyre and street dancing field demonstration sa Melvin Jones Football Ground. Level up ang kanilang performances na ipinapakita ang buhay na kultura tradisyon ng mga Cordilleran. 6 yan. We had one from outside of Baguio, yung Pugo, Taga La Union yan. And then we have 2 from our nearby municipalities, Tuba and Pugis. And then 3 from Baguio City. Ang saya-saya po, ang daming tao, masaya dito sa Baguio. Buti na lang na taon na opening, ang daming tao, nanood kami kanina ng parade. Lagi namang masaya dito. Saka magtapagtag pa yung malamig na panahon. Ay, yun yung pinupuntahan namin talaga actually. Matapos manood sa Melvin Jones, diretso ang mga turista sa Burnham Park para sa market encounter. Samut-saring masasarap na pagkain ang ma-enjoy at meron din mga souvenir na swak sa budget. Mapapawaw rin sa makukulay na flower and plant display sa Panagbanga-scapes na tampok ang iba't ibang Cordilleran landscapes. Ang tema ngayong taon, Blooming Without End. Under the theme, Blooming Without End, we declare that Panagbanga does not fade with the season. It blooms in our memories, in our unity, and in our unwavering resolve to rise in march together again. Asahan pa raw ang iba't ibang aktibidad sa mga susunod na araw.
Ivan, handang-handa ng lahat para sa highlights ng Panagbanga Festival celebration. Kabilang nga dyan, ang Grand Sea Dance at Grand Float pa rin na nakaschedule sa February 28 at March 1, 2026. Ivan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Humingi si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ng 6 na buwang travel authority sa halos 20 bansa. Pero sabi ni Leviste, ginawa niya ito dahil hinilingan niya ng mga kinatawan ng administrasyon na umalis siya ng bansa at itigil ang paglalabas ng ebidensyang nag-uugnay sa mga opisyal ng gobyerno sa mga maanumalyang DPWH project. Mula February 8 hanggang July 26, ang hiniling niyang travel request. Paglilinaw ni Leviste, hiniling sa kanyang ina ng ilang anyay high-level representatives ng administrasyon na huwag silang pangalanan. Pero hindi naman daw siya mananatili sa ibang bansa sa loob ng 6 na buwan. Magsasalita raw siya kung bigyan man siya ng Kongreso ng pagkakataong magsalita tungkol sa anumang issue. Sakop ng hinilingang travel authority ang halos 20 bansa, kabilang ang ilang lugar sa Europa. Sabi ni Leviste, plano niyang bisitahin ang Filipino community. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang mga dapat malaman ng bayan ay ipinahahayag dapat nang walang takot. Huwag anyang idaan sa drama, pahiwatig at anyay pagbibintang sa administrasyon nang wala umanong ebidensya. Nakatutok anya ang Pangulo at ang administrasyon sa mas mahalagang issue. At dagdag ni Castro, hindi binibigang halaga ang mga pahayag na anyay walang kabuluhan, walang kwenta, nakakatawa at sayang lang daw ang oras. Ngayong unang araw ng Pebrero, bumungad ang taas presyo sa LPG. Sa kada kilo ng LPG na pangkusina, piso at 55 sentimo ang dagdag presyo ng Solein. Piso at 50 sentimo naman ang sa Petron. At ang paliwanag ng mga kumpanya ng LPG, nakabatay ang presyo sa naging adjustment sa international contract price ng LPG ngayong buwan. Pinoy Pride, itinanghal na Grand Champion sa International Singing Competition na Veiled Cup Korea si Sparkle artist Arabel de la Cruz. Pinatunayan ni Arabel aka Laguna Diva na world-class ang talento ng Pinoy matapos daigin ang mga pangmalakasang singer mula sa iba't ibang mga bansa. Pinusuan at hinangaan ng netizens at judges ang kanyang power performance sa awiting Feeling Good. Bago nito, nakilala ang husay ni Arabel bilang first runner-up sa The Clash 2025. Family first ang mantra ni Sangre Danaya Sanya Lopez ngayong 2026. Habang si Sangre Pirena Glyza de Castro nasa Europe para sa kanyang kauna-unahang International Film Festival. Narito ang aking chika. Ending the month with a dream coming true para kay Glyza de Castro. Ang kanyang paglipad sa Europa para sa world premiere ng GMA Public Affairs and GMA Pictures Film na 58 sa International Film Festival Rotterdam. Bago siya umalis, dinayo muna siya ng GMA Integrated News sa set ng Encantadia Chronicle Sangre. It's my first time na mapasali sa isang international film festival. This one's in Europe. Excited, super. Ang saya sa feeling na maging parte ng isang film festival. Kasi dati pa, ano naman talaga. At saka this time international, no? Di ba? Back to black and short hair si Glyza. Balik maintenance fee muna daw siya kapag hindi nagsushoot ng Telefantasia. Mabuti na lang daw at marami ng red wigs na mukhang real hair to suit her role bilang Pirena. Parang siguro pagka nagkakaedad ka na, gusto mo low maintenance na. Tsaka 3 years na rin akong red hair. And then every 3 weeks ako nagpapa-dye. For health din actually kasi nagbe-breakout na rin ako. Maganda rin daw ang pasok ng 2026 para kay Danaya Sanya Lopez na nakutuon daw sa kanyang family. First time nga namin magkakasama ni na kuya talaga. Yung kami lang talaga. Kuya ko, mami ko, ako. First time na mag-usap-usap kami, very intimate na nag-open kami sa isa't isa. Pero this year kaya matutuloy ang matagal na raw niyang hinihintay na love life. Yung mga sisters ko dito, ayan, si Nate Glay, Alena, si Gabby tsaka si Kylie, sobrang solid nilang
ano na, kailan mo kami papakilala? Meron bang, may boyfriend ka na ba? May ganyan. So, sila yung very excited. Even nung ano pa. Gigil na. Oo. Kada nakikita kami, laging ganun yung tanong nila sa akin. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan ka-light yung aura niya. Malay mo pupunta na doon. Nagtago. Kaabang-abang sa Encantadia Chronicle Sangre, ang tuksaan ng mga sangre laban kay Gargan na dadalhin na raw mula sa mundo ng mga tao patungong Encantadia. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para po sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24